kaisa-isang NYC chairman na pinagre-resign ni Raul Manuel. Nung first term ko as NYC chairman, 2018 to 2019, na-attain ng NYC ang ISO International Standard sa management. Tapos sasabihin niya, mismanage. Bumalik lang ako sa NYC as chairman, ngayon lang January. Ba't mo ako pagre-resignin? I am the only NYC chairman na naging member ng Kabataan Party List. Dati. Former. May comments. Bakit kagalit sa akin? Ako nga lang kaisa-isang miyembro nyo na naging NYC chairman. Because kaya kong makipagdebate ng harapan sa'yo. Isa pa, bago kayo dumating, sabi din ni Congressman, maybe a possible reason daw kayo very enthusiastic sa politika. Sabi niya kasi lumabas sa social media na inaanak kayo ni Pangulo at saka ni Vice President. Is that one of the reasons you are enthusiastic or more passionate in politics than other NYC chairman? Alam naman ni Raul Manuel yan. Hindi ako yung government official na dahil napansin na, yung nag-a-appoint sa Malacanang, anti-NPA. Maging anti-NPA nga ako. Lahat ng lumalaban sa gobyerno, pati taga-Liberal Party, pati taga-saan, lahat kayo NPA. Hindi ako ganon. Alam niyo yan ni Raul Manuel, hindi ko nire-red tag. May tanong lang, sorry. Are you against parang blanket red tagging? Are you against it? Naman. Yung parang lahat ng aktivista nagiging red tagging victim. Are you against it daw? Yung tanong kanina ni lahat naman siguro tayo against that kasi ang bobo-bobo mo naman kung sinasabi mong kasama sila ng NPA, tapos hindi naman talaga sila NPA, napaka-bobo nung ganong situation. So you agree na there's a distinction dapat? Naman. There's distinction always. Kami nga sinasabi namin, yes, kahit anong laban mo sa gobyerno, okay lang. Wag lang violent. Karapatan nating lahat ng Pilipino yon. Pero, kung aakyat ka na sa bundok, namumundo ka na, may dala kang barel, nakakapatay ka na ng pulis at sundalo, hindi ka na naawa. Yung pulis at sundalo na yon, ito naman. Nag-training lamang. Iniiwan yung anak at pamilya sa probinsya nila para lang ma-deploy, magbantay para sa bansa, tapos pinapatay. Tapos kung lait-laitin niyo yung mga tropa ng gobyerno, akala mo, sasabihin, pasista sila. Mahihirap rin yung mga pulis at sundalo na yun eh. Ginagawa lang ang trabaho sa bansa. Chairman, ito naman may isang tanong next dito. Ako insert yes. Na when we criticize abuses by our officials, yan po ay panlalait. Hindi po yan panlalait, yan po ay bahagi ng pagpapanagot natin. So walang personal dito? Oo, walang personal. Nung pandemya, yung kapulisan, ang daming abuso, ang daming illegal arrest. Hindi po yan panlalait. Pero hindi kayo yan po ay holding accountability, holding them accountable dun sa kanilang mga ginagawang paglabag sa karapatan ng ating mga kababayan. On another issue naman, may nagtanong about peace talks. Sa statement ni Congressman Raul Manuel, lahat naman tayo, mga Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo, minsan nagkakaroon ng pagkakasala, ng pagkakamali, okay lang yon. Ako hindi po yan basta-basta kapag mismo karapatan na yung tao, yung kung ganyan ka, example nga, si President Duterte. Sa pulis at sundalo, bakit yung sa NPA, pag pumapatay sila, hindi mo kinokondena? Ang galing mo magkondena ng pulis at sundalo pag meron silang pagkakamali. Pero ang NPA, kahit kailan, ba't di mo kinokondena? Ikaw pinapasweldo ka ng gobyerno? Pinapasweldo ka ng taong bayan? Yung nagpapabaksak sa gobyerno, pumapatay sa tropa ng gobyerno, hindi mo man lang ikondena? Anong klase kang opisyal ng gobyerno? Pinapasweldo ka namin lahat. Thank you. I-allow natin si Congressman muna magsalita. Congressman naman, para hindi pa ako high blood dito, mamaya ma-high blood pa ako lalo. Hold our government officials to a very high standard. For example nga, sa international community, si former President Rodrigo Duterte, siya na ipapaimbestigahan ng ICC dahil sa napakaraming cases nung pagpatay sa ating mga mahirap ng drug war. Hindi po yan natin mabilis lang na dapat i-dismiss na yan ay minsan lang nagkasala, lalo na po kung systemic yung paggamit ng Estado ng kanyang violence laban sa mga mahihirap at walang kalaban-laban. Kaya hindi po natin madaling matatanggap na sabihin lang na minsan lang yan, error, nagkamali lang. Lalo na kapag ang mga pinagkatiwalaan ng mamamayan na magprotekta sa kanila, yun pa yung aabuso sa kanilang mga karapatan. I support Congressman Manuel. Hindi pa po ako tapos. Pag yung pulis at sundalo ay nag-abuso,
Sige, kung pwede nga i-death penalty yung pulis at sundalo na abusado. Ang sagot yun. I join him in, yung sa paghanap ng hustisya sa mga abusadong pulis at sundalo at taga-gobyerno. Tama yon. I join him there. Kaya lang, yung NPA, abusado rin. Bakit hindi mo kinokondena? Sorry. Ito ang sinabi ni Congressman about the alleged extrajudicial killings during the Duterte administration na kino-complain ng ICC. What is your comment? Kasi nakwento naman niya, hindi siya against the police and the military, against siya sa extrajudicial killings daw. Especially, allegedly, during the Duterte administration, you were an official of the Duterte administration and head of the Duterte Youth. Anong comment you about ICC complaint internationally about that? Extrajudicial killings. Yun ang topics. Tama lang naman sinasabi nila. Ito baka sabihin nyo, lagi akong sa sarili ko lang, sa gobyerno lang. Tama naman sinasabi nila. Kung may abusadong pulis o sundalo, kung merong extrajudicial killings, pinatay lang, outright. You're against it also? Sino bang hindi? Meron ba ditong hindi? Meron ba ditong suporta yung basta, may tao, pinatay ka na lang? Walang ganon. Ang sinasabi natin, kung ikaw ay kriminal, kung ikaw ay terorista, at nahuli ka sa aktong ginagawa mo, at ikaw para makatakas ka, binabaril mo na rin yung taga-gobyerno. Kahit police? Kahit pulis, kahit sundalo. Sabihin ko nga sa inyo, kahit ordinaryong Pilipino na merong baril, pag ikaw pinabaril na, you have the right. Kasi may ICC complaint na ayaw ni Duterte and ni Bongbong Marcos sagutin. Anong comment ka dyan? Ang masasabi ko dyan, imbestigahan lahat ng pwedeng imbestigahan. Ikondena lahat ng pwedeng ikondena. Magsalita tayo lagi ng ganito sa lahat ng gusto natin ikondena sa Pilipinas. Ang tanong ko lang, bakit yung NPA hindi mo kinokondena? Wala pang ginagawang masama yung NPA? Tayo ba nabubuhay dito na ang galing, mga bayan ng Pilipino, bagong hukbong bayan, nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kabataan Pilipino? Ganun ba sila? O meron silang pinapatay na Pilipino minsan? That is a clear fact na meron silang pinapatay. Bakit hindi nyo po kinokondena? Huwag nyo na sabihin na meron silang pinaglalaban. Para sabihin ko sa iyo, yun ang gahasa. Sabihin na lang, baka may mental health problem kaya nang gahasa. Yun ba yung sasabihin mo sa taong bayan? Intindihin natin yun ang gahasa. Na may problema lang siya, low moral siya, depressed siya. Hindi ganon. Pag meron kang nilabag sa batas, opisyal ka ng gobyerno, dapat ikondena mo. Yung NPA, kahit ano pang reason yan. Kahit nga isipin niya na gusto niya patayin ng presidente ng Pilipinas nasa utak lang niya yun. Bahala siya sa buhay niya, walang magkokondena sa kanya. Pero pag naghawak na siya ng baril, pumapatay siya ng pulis at sundalo at kapwa Pilipino, trabaho nating lahat ikondena yon. Lalo na kung opisyal tayo ng gobyerno. Bakit po ang NPA hindi nyo kinokondena kahit kailan? Thank you, Chairman, kasi nasagutan niya yan. Next topic na tinext ang isang journalist dito. Hindi po niya sinasagot yon. Ay, sorry. Isa pa. Okay, also pwede na po ako Yes, sasagot naman siya. Allow natin siya. Ilang beses na pong na-put on record yung Kabataan Party List na sinasabi po natin na ayaw natin kapag merong mga nangyayaring paglabag sa karapatang pantao, kahit sino pa po yan. Kahit hindi po natin makuha na saan po nanggagaling. Kahit po mag-orate po siya dyan, magpalakasan po ng boses, wala pong basis yung kanyang sinasabi na pumipili tayo ng ating kinokondena. In fact, yung ganun pong pagdidiin sa atin na kondenahin natin yung mga rebelding grupo, yan po ay naka-hinge, nakabatay po yan sa red tagging. Wala po yung pinagkaiba sa red tagging na dinefine na po ng Manila Regional Trial Court. Kaya po, actually, may platform na po siya kahapon. Ngayon, nang hijack pa po dito. He wants to tip the scales in his favor. Pero hindi po tayo mag-stoop down sa ganong level ng argumento based on red tagging at palakasan ng boses. Congressman, isang tanong pa. May nag-send sa akin ito ngayon lang. Yes. Nakalagay dito, Guillermo Martin Cadano, PUP Manila, Kabataan Party List member. Patay as NPA sa Burgos Village, Nueva Ecija. At iba't iba pang member ng Kabataan Party List na napatay, hinahanap ng mga magulang nila. Sino nagsabi na member sila ng Kabataan Party List? Yung mga magulang nila. Pare, sinungaling ba yung mga magulang na yun? Eto, bakit hindi? Eto, may nagpadala lang sa akin ito. Pare, ba't hindi mo kinukondena? Tanong natin kay Congressman. Yan. Kabataan Party List members na napapatay as NPA, hinahanap ng mga magulang nila, yung iba pang buhay pa.
Bakit kahit kailan, hindi mo man lang tulungan yung mga magulang? Member mo, Kabataan Party List, ba't hindi mo sila tulungan? After that, ibang topic tayo about peace talks naman. Maybe a short, ito last na yan, para kasi may next topic tayo. Pakisagot. Bakit yung mga member ng Kabataan Party List ang nagsasabi mga magulang nila, tulungan mo sila, hanapin member mo sa org mo, bakit hindi mo tinutulungan o kinukundina yung mga namamatay nilang anak? In fairness to Tinutulungan para mahanap pa yung iba pong member na hinahanap ng magulang nila. Yes. In fairness to Congressman, before you arrived, sabi niya na nasa charter nila, constitution and bylaws nila, Yes, they are hindi po tayo against nahihikayat violence. sa mga kabataan na sumali sa rebel groups. Kaya po, again, yung ganitong line of reasoning na ating NYC member chair, nila yan po ay red tagging. Yes. Red tagging yung mga magulang. Para yung makinig nga kayo dito, kung kayo, mga taga-media, mga anak ninyo na recruit nila sa Kabataan Party List, tas nawawala. Ikaw, nagtatrabaho ka lang sa media, nagtatrabaho kayo para yung anak mo maganda kinabukasan. Hindi mo mahanap yung anak mo. Lumapit ka sa Kabataan Party List. Pakisuko po yung anak ko, pakibalik po sa amin. Sasabihan pa kayo, lahat kayo red tagger, nire-red tag nyo kami. Yung anak nyo, hindi sa inyo yun. Thank you, yun Chairman. sa bansa. May tanong dito sa journalist related to this topic also. Are you in favor of peace talks to peacefully settle the rebellion? Kasi yun isang problema. Minention ni Congressman na almost matapos na ba? May sinabi kayo na there's a proposal or draft for peace negotiation settlement. Are you for peace talks? Kasi ang gusto yata ng gobyerno before, the previous government and the government now, puro localized peace talk. Are you in favor of a comprehensive national negotiation for peace talks? Kasi nabasa ko sa Colombia o somewhere na resolve din yan eh. Are you in favor or not? Peace talks naman ho. Sa NPA, sa Abu Sayyaf, whatever rebel group, are you in favor ho? Sino bang hindi? We are all for peace and order. Lahat tayo dito gusto, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, nagbabiyahe tayo sa kahit anong parte ng Pilipinas. Merong peace and order. Paano ma-attain yung peace and order? Sasabihin nila, kailangan peace talks. E tuwing nagpi-peace talks, nag-dedeklara ng truce ang armed forces, ang Philippine government, nagpapalakas naman yung NPA. So, diba? Nasaan yung mga, binigyan ni Pangulong Duterte ng pagkakataon na i-release muna sa kulungan ng mga NPA? Bumalik ba sila lahat sa kulungan nung hindi na wala ng peace talks? Hindi naman yata eh. May sinabi din si Congressman. Nakikibaka pa rin. Kahit binigyan ng pagkakataon. He's against the peace talks. Hindi, I am not against the peace talks. Are you for national peace talks? Yung national na parang leadership ng insurgents and the national government. He's against peace talks. Deklara ka, alam mo yung nasa pag-iisip ko. Ano reaction niya na sabi niya, you are against peace talks actually? Yun talagang, are you against peace talks now? Kailangan mo kasi tingnan yan na parang hindi, are you for peace talks or against? Ang problema kasi, nagpi-peace talks na ng ilang taon, ilang dekada. Diba? Sino bang kakausapin? Ito, Congressman Raul Manuel, the Honorable Member of Congress. You are, kunyari, wala kayong kaalam-alam sa NPA. Wala tayong, kunyari lang, napunta lang tayo dito, wala tayong alam. Hindi tayo nag-research about NPA. Ano pong suggestion nyo? Paano titigil ang mga NPA? Good question. Let us allow, Congressman, walang interruption. No, sorry. What is the peace talk solution? Maraming advocates for peace talks to finally end the insurgency, which is the longest insurgency in Asia or in the world. Anong suggestion niyo ho to peacefully settle and to have social reform and peace? Nabanggit ko na rin naman po ito kanina. Pasensya na lang sa mga nasa media kasi yun nga, dahil late po dumating yung NYC chair natin after gate crashing, hindi po niya napakinggan yung ganitong sagot. Nung Duterte admin po, pinakamalayo yung narating ng pag-uusap tungkol sa peace matters. Tapos, meron ng napagkasundo ang draft ng KASER, yung Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms, na isa din sa mga sinusuportahan ni Senator Loren Legarda. Na for this nga, actually, yung mga red taggers sa bansa natin, ikinuyog din si Senator Loren Legarda dahil doon. Kaya, with that, nandyan na yung mga basis, napakalinaw nun, hindi yun vague. Yung pamamahagi ng lupa, pag-improve ng social services sa kanayunan, yun, win-win solution yun para sa lahat. No? Kaya, actually,
maganda nga pagkatiwalaan natin yung ganung proseso kaysa yung tayo pa yung maunang mag-cast ng doubts sa ganitong mga diplomatikong pamamaraan para pag-usapan yung mga ugat ng armed conflict sa ating bansa. So, summarize ko ulit sa sagutin nyo. Hindi, sagutin ko lang, sir. Anong sagutin Maganda rin naman yung sagot ni Congressman Manuel doon. Ang tanong Maayos. ko, Oo. noong 2016, inappoint si Kapaeng Mariano na head ng DAR, taga-distribute ng lupa. Inappoint si Judy Tagawalo na DSWD Secretary, taga-bigay ng tulong. Education Secretary din. Yung mga makakaliwa po ba yung inappoint sa gobyerno, sa DAR, sa pamimigay ng lupa at pagbigay ng tulong sa mahihirap? Nasolusyonan po ba ninyo yung problema sa Pilipinas? I think di yata na-approve ng Commission. Yeah, oo. Yun nga yung tanong natin, ba't yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, hindi confirm yung kanilang appointment, kaya hindi full term yung na-serve ng mga taong iyon. So talagang hindi natuloy yung Yung plano nila, yung nasimulang pamamahagi ng lupa through former DAR Secretary Paeng Mariano, hindi po yan nagtuloy. Ano reaction ninyo na may plano talaga daw sila na maayos, pero hindi naman si Pangulong Duterte may Hindi kasalanan. plano, yung parang paplanuhin mo pa lang, nakaupo na eh. DSWD Secretary na. Hindi daw na-approve. DAR Secretary na. Hindi daw at na-approve. iba't iba pa. Hindi, alam niyo kung bakit hindi in-approve yan? Ng mga legislators. Sinakop ng mga makakaliwang grupo yung mga pabahay ng gobyerno sa Bulacan. Then ang ginawa ng mga nakaupo sa gobyerno na leftists, pinadala ng tulong. Pare, hindi yung mahihirap na nakatira talaga doon. Ang pinadala ng tulong, yung nag-o-occupy. Inaagawan mo ng government housing units yung mga pulis at sundalo na nagsasakripisyo. Tapos talagang hindi ka mako-confirm sa commission na appointments. Chairman, ito naman yung No sinabi legitimate news organizations can confirm that. Kung ifa-fact check. hindi daw related daw, sabi niya. Ewan ko, kung akala niya bobo tayo, nagkaroon ba na pag-occupy? Yung mga makakaliwang grupo sa Pandi, Bulacan, sa mga housing doon, meron, di ba? Pare kahit... Meron, pero bakit yung i-connect dun sa pagkaka-appoint sa ating mga yung nag-occupy, pinadala ng tulong ng DSWD. Walang related sa housing. Ah? DAR, DSWD, wala sa kanila doon related sa housing. Pero, pinadala ng tulong ng mga leaders ninyo, yung mga nag-occupy illegally. So, para ikaw taga-kongreso ka, ba't hindi mo alam yung mindset sa commission on appointments? Na ang mga kasamahan mo sa kongreso, commission on appointments, pag may nakitang ganong kababalaghan, yung taga-gobyerno, tinutulungan yung mga lumalaban sa gobyerno, kumukuha ng mga pabahay sa gobyerno, talagang magagalit ang Kongreso at Commission on Appointments at hindi sila mako-confirm. Chairman, Magfa-fact check po yung Verifiles, hindi papasa yung ganong argumento sa fact checking. Thank you. Bakit Verifiles pa? Nandito lahat ng media? Okay, Kayo ba hindi kayo nagfa-fact check? Lahat kayo Pwede. nagfa-fact check? Yeah. Oo. Chairman,